Chapter 8. Kabanata 8. Paano sinira ni Hercules ang mga elepante na kumakain ng tao? Noong unang panahon, sa mitolohiyang Griego, may isang lalaking nagngangalang Diomedes, hari ng Paestonia, na naninirahan sa Thrace. Kilala siya sa kanyang buhok, at kinasusuklaman niya ito gaya ng sino mang kumain nito. Hindi natin masasabi kung ang pagkahumaling na ito sa buhok ay likas o nakuha. Nilikha ni Diomedes ang mga hayop na ito para sa pisikal na eksperimento. Ang mga nakakatawang ideya ng mga sinaunang hari ay karaniwang kakaiba. Nilikha niya ang mga ito para sa libangan, o iniugnay sila sa mga batang hyena, na likas na mga carnivore. Si Diomedes ay malamang na isang ekonomiste na, upang makontrol ang labis na populasyon ng kanyang bansa, kung minsan ay pinapayagan ang mga kabayong ito na mangginain sa mga mahihirap, na mas mukhang damo kaysa karne. Ito ay totoo lalo na nang hindi lamang sila pinutol kundi patuloy na tinatapakan. At least, ganyan ang nangyari noong naapakan ang mga mahihirap. Tumanggi ang mga tauhan ni Diomedes na gawing pastulan ang mga kabayong ito at pinutol ang mga ito na parang damo ng tao. Nang sirain ni Hercules ang mga kabayo ng hari, labis siyang nagalit. Gayunpaman, nagtagumpay siya. Una niyang itinapon ang mga kabayo sa katawan ng kanyang mga amo, pagkatapos ay iniwan sila sa Olympus. Sa kalaunan, nilamon sila ng mga oso. Nang manirahan si Hercules sa Earth, lumitaw ang mga halimaw na kahawig ng mga kabayo ni Diomedes. Ang mga halimaw na ito ay matipuno at nakasakay sa isang espesyal na sasakyan, isang tanyag na kalisya. Sa makatuwid, maaari nating ihambing ang mga ito sa mga kabayo. Tinawag silang Pride and Prejudice, ibig sabihin dalawa lang ang kabayo nila, hindi isa. Gayunpaman, ang kanilang mga gana ay napakalaki, at ang kanilang biktima ay sagana. Gayunpaman, namanghas sila sa kanilang kamangmangan sa pagkain na kanilang kinakain. Hindi man lang naghinala na ito ay ordinaryong pagkain. Ang kakaibang pag-uugali na ito ay nagmula sa kanilang ganap na pagkabulag at ang patuloy na paggamit ng insenso sa kanilang mga butas ng ilong. Iniugnay ito ng ilang pagano sa fashion na nagpapahina sa kanilang pang-amoy. Sila ay natural na walang lasa. 14 na kamay ay itinuturing na medyo matangkad para sa isang normal na kabayo, ngunit ang mga kabayong ito ay mas malaki. Siyempre, ang mga sakay nila ay malalaking kabayo dahil ang mga kabayo ay mga kabayo. Ngunit ang kabaligtaran ay hindi katanggap-tanggap. Ang mga ito ay pinalamutian ng mga busog, mga laso, at mga tirentas. Ang kanilang mga karwahe ay kahawig ng gintong tinapay mula sa luya na napapalibutan ng mga kimbergate. Ang fashion ay nakaupo sa mga kahon na nagtutulak sa mga karwahe at pamatok na ito. Sa kanyang noo ay isang korona ng mga sampagita at isang maliwanag na kulay na conical velvet na sombrero na pinalamutian ng mga hiyas at balahibo ng pavo reel. Ang kanyang mga kamay ay pinalamutian ng mga mamahaling pulseres. Ang kanyang mga daliri ay pinalamutian ng mga singsing at mahalagang hiyas. Ang kanyang katawan ay nababalot ng isang matingkad na satin na damit na sumasalamin sa mga kulay ng bahaghari. Minsan nakaupo siya na may malites sa isang kamay at salamin sa kabilang kamay. Tinitigan ang kanyang refleksyon ng may paghanga at galit, ang tanging refleksyon na ayaw niyang makita. Minsan ay nakatayo siya sa isang paa, iniunat ang isa pa sa tamang anggulo, upang ipakita ang kanyang kagandahan sa publiko at ipakita ang kanyang kagandahan. Kabilang sa mga hayop ang kanyang mga nakaistilong kabayo ay mga kabataang babae. Hindi lang niya kilala ang mga ito kundi pati na rin ang kanilang mga katangian. Kaya niyang pagsilbihan sila nang hindi nila nalalaman. Kahit alam niya kung ano ang mga iyon, wala siyang pakialam. Siya ay tunay na malupit. Hindi natin pinag-uusapan ang babaeng may pagmamataas at dignidad. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang maganda, kaawa-awa na craftsman at miller na lumamon sa kanila, na nahuli ang kanyang mga sunod sa moda at mga karwahe. Ang dugo ng mga kapus-palad na nilalang na ito ay pinilit na ahilay sa mga kapus-palad na hayop na ito. Kung sila ay nilamon agad, hindi sana ganoon kagimbal ang kanilang kapalaran. Sa halip, isa-isa silang pinatay, sa isang mahaba, mabagal na pagpapahirap. Ang ilan ay namatay sa sakit sa ulo at puso, ang iba ay dahan-daang na-suffocate dahil sa tuberculosis, ang iba ay nalasan ng mainit na hangin, o nakulong sa isang komplikadong web ng pagpapahirap at ipinadala sa kanilang mga napaaga na libingan. Nalaman ni Hercules ang mga mahihirap na kababaihang ito at nagmuni-muni sa malaganap na kasamaan ng lipunan. Tulad ng isang mahusay na bayani na tinawag ang kanyang sarili na tagapagtaguyod ng mga mahihirap, siya ay nagalit sa fashion, sa mga nagsusuot nito, at sa mga halimaw na naakit nito. Nagpasya siyang sirain ang buong institusyon.
Agad niya itong ibinagsak ng buong lakas at sinimulang salakayin ang fashion idol gamit ang mga arrow at club. Hinawi niya ang kanyang manipis at may kintab na buhok, ginawa itong isang nakakatawang sombrero. Sinaksak niya ng malalim ang ulo niya, para marinig ng lahat kung gaano siya kawala at walang laman. Ipinutok niya ang matatalas na palaso sa puso niya, na kinukumbinsi ang mga manunood na wala lang siya. Inalis niya ang anumang bakas ng kanyang mapanlinlang na panlabas na kagandahan at inilantad ang nakatagong panlilinlang, sinusubukang baluktutin, pagandahin, at baguhin ito, upang makita ng lahat kung gaano siya kadaya at walang laman sa loob. Para lalong suran ang kanyang puri, inatake niya ang kanyang mga pari at ministro. Ang mga pari ni Fidel ay naglathala ng mga pahayag sa pahayagan, pinupuri siya, umaawit ng mga kanta, at nagsusulat ng mga kolong. Sa kalaunan, siya ay naging katatawanan para sa kanyang mga insulto sa modernong intelektual. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga mayabang at mapagmataas, mga hindi makapagpigil sa sarili, na tanggalin ang kanilang buhok, balahibo, at malambot na tela at makita kung gaano sila kalago at kahabag-habag. Pinagtatawanan niya sila, iginiit na ipagkaloob ang kabataan, kalusugan, at kagandahan sa mga biktima ng masamang gawaing ito. Dapat hayaan silang maramdaman ang kalungkutan at luha ng isang inosenteng babae. Tuyong laman at dugo. Sa una, ang kanyang mga salita ay tila walang kabuluhan sa mga sensitibong tagasunod ng isang kultura na nagpapawalang bisa sa mga hayop. Itinuring nila ang tagapagsalita bilang bastos, hindi sibilisado at malupit. Isang halimaw na nalulugod na sakta ng magiliw na damdamin ng mabuting lipunan ng may panunuya. Ngunit si Hercules, gamit ang kanyang magic wand, ay nagpakita sa kanila ng isang eksena ng kakilakilabot na pagdurusa na dulot ng kanilang kamangmangan. At sa lalong madaling panahon, ang tunay na pink ng dye pot ay hinaluan ng pula ng kaldero sa maraming pisngi. Pagkatapos ay ginamit niya marahan ang mahiwagang sandata upang linlangin sila. At biglang, isang himala ang nangyari. Ang nakapirming cambric ay naging pula. Ang pink satin ay kumupas na parang may sakit na pisngi. Ang maputlang seda tulad ng kanyang maamong mga mata. Ang masalimuot na pinagtagpi ng mga ugat ay nanginginig sa takot. Ngunit nang biglang sumikat ang magandang corset na may nilalagnat na kinang, sila ay napasigaw sa takot. Ang isa pang suntok mula sa wand ay sinira ang pagbabago. At nawala ang kanilang takot. Ngunit ang kanilang mga damdamin ay nag-alinlangan, iniwan si Hercules na may pagmamalaki at pagmamataas na gawin ang kanyang gusto. Ang pagkawala ng pagmamataas at dignidad ay nagbigay daan sa kaligayahan sa sala, ang manghahasik, ang Italian Opera Hall. At ang mga hapon ng tag-araw sa Regent Street ay lubhang nabawasan. Ang mapanghusgang mga pantas na naninirahan sa pagbabagong ito ng estado ay huminga ng malalim at nagdadalamati ng may habag sa kanilang paraan ng pamumuhay, at kanilang pag-iral, at para sa kung ano ang nawala. Gayunpaman, sa mata ng marami, ang alindog ng kabaitan at kabab ang loob ay mas maganda kaysa sa nawawalang alindog ng seda at satin. May mga nagtanong kung ano ang ginawa ni Hercules sa kanyang mapagmataas at mayabang na mga sungay. Sinabi ng iba na ibinigay niya ang mga ito sa Paris, na pagkatapos ay hindi makatwirang sinira ang mga ito. Gayunpaman, ang pinakakaraniwang pananaw ay na sila ay nakatuon sa guro. Chapter Siyam. Paano nakuha ni Hercules ang kanyang maharlikang nobya? Si Hippolyte, reyna ng mga Amazon at kalaunan, ayon kay Shakespeare, dukesa ng Athens, ay nagsuot ng Belt of Mars. Si Hippolyte at ang kanyang mga kasama ay matatapang na kababaihan sa labanan, kaya't ang sinturon ay kailangang maging katulad ng sa isang sundalo. Kapag isinuot, ang reyna ay kailangang maging katulad ng ivory banner ni G. Listen. Ang ikasyam na gawain ni Eurystheus ay makuha ang hiyas na ito para sa kanyang anak na si Adam Aita. Ito ay isang mapanganib na gawain. Dahil ang lahat ng mga reyna ng Amazon ay alinman sa Joan of Arc o karaniwang mga dalaga ng Saragossa, na itinuturing na walang talo noong panahong iyon. Gayunpaman, nakuha ni Hercules ang sinturon na ito. Ang mga pinuno ng Inglaterra, hari man o reyna, ay nakasuot ng isang espesyal na palamuti sa ulo bilang pinuno ng estado. Ito ay isang kahangahangang palamuti para sa mga maharlikang mga awit na magsuot. Ito ay hindi isang sinturon na gawa sa sutla o satin, ngunit isang bordado, hiyas na tela na kinabitin ng gintong buckle. Hindi, ito ay isang sinturon na isinusuot ng mga monghe. Sa totoo lang, gawa ito sa lino. Theoretical lamang itong isinuot ng hari. Walang sino man ang itinuturing na isang palamuti, bagaman ang pagiging kapaki-pakinabang nito ay pinagtatalunan.
Sa pagsasagawa, ito ay bihirang isinusuot, at magiging kakaiba para sa parehong tao na hindi magsuot nito ng higit sa isang beses. Nang maglaon, hindi ito ginamit bilang isang sinturon, ngunit bilang isang garland. Ang Mars ay tinawag na Mars's Girdle dahil siya ang Diyos ng pagpapatupad. Sa pangkalahatan, ito ay nakakahiya. Pinagmasdan ni Hercules ang mundo at ang mga kaganapan nito ng may malalim na pag-iisip. Isang araw, bumisita siya sa Buckingham Palace. Pinalibutan siya ng karangalan, katanyagan, at kagandahan. Ang mga uniforme, medalya, bituin, krus, at mga pakpak ay kumikinang at kumikislap, na nagniningning na mas maliwanag kaysa sa mga brilyante sa kanyang mukha. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Napuno ng halimuyak ang hangin. Sa napakagandang tanawing ito, ang maganda at matalinong reyna ng Inglaterra ay nakaupo sa trono. Sa publiko, tila nakasuot siya ng Order of the Garter, ngunit kay Hercules, ito ay nauugnay sa kahihiyan, na labis na ikinagalit niya. Alam niyang wala sa sariling kamay ang panangil, ni sa maselang daliri ng kanyang mga babaeng naghihintay. Walang kamalay-malay ang reyna na suot niya iyon. At kahit suotin na niya ito ay handa pa rin niyang itapon. Kaya nagpasya siyang itapon ang walang kwentang accessory. Ang bridle ay isang bitag na iniutos ng Royal Council. Ito ay dinisenyo upang protektahan ang buhay at ari-arian. Ngunit pagkatapos ng ilang hindi matagumpay na pagtatangka, ang batas ay inabandona, dahil nabigo itong makamit ang layuning ito at hindi mapigilan ang mga gutom na magnanakaw na. Magnakaw ng ilang shilling o makatakas sa kakahuyan kasama ang mga tupa. Upang maiwasan ang pagpatay, gayunpaman, pinagtibay niya ang pangunahing homeopathic na prinsipyo ng similia similibus currendera, na ipinahayag sa paniralang, sinusunog ng apoy ang sinusunog nito, at nasusunog ito. Sa panahon na ang pananalitang, sinusunog ng apoy ang nasusunog, at nasusunog, ginagamit pa rin ang batas at pagkukunwari, ang batas at pagkukunwari ay itinuturing na magkasing kahulugan. Kinailangan ni Hercules na paalang bisa ang batas ng Halters, ngunit hindi ito madaling gawain. Ang mga Halters ay maraming kaibigan at taga-suporta na nakita ang batas bilang mahalaga sa kaligtasan ng komunidad. Nakita ng ilan na ang batas ay nauugnay noong unang panahon sa dakilang konstitusyon, habang ang iba naman ay nakakita nito bilang isang karapatan na nauugnay sa trahedya ng buhay, kanilang sariling mga puso at pagdadalamati sa pagbagsak nito. Kaya, ang bayani ay nahaharap sa matinding pagsalungat sa paglalakbay na ito. Itinuturo ng mga sikat na tradisyon ng relihiyon ang tungkulin na gantihan ng mabuti ang kasamaan, malinaw na tinatanggihan ang kasabihang, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tinanong ni Hercules ang pagkakaiba sa pagitan ng pampubliko at personal na moralidad. Natanggap niya ang sagot na, mabuti. Wala siyang napala sa mahigpit na pamalo. Sa halip na sumagot, minamaliit siya ng mga ito. Tinawag nila siyang marumi, isang sumisira sa itinatag na kaayusan, isang hanggal na nag-iisip, at iba pang mga epithets. Magaling, aking mabuting kaibigan, umiiyak na sabi ni Hercules. Ibalik mo sa akin ang renda, ngunit mas malakas ang tawag nila sa kanya. Pagkatapos ay binago ni Hercules ang kanyang tono, at nang mapagtanto na siya ay hindi nauunawaan, sinimulan niyang purihin ang kakanyahan, ang sinulid na nagkakaisa sa lipunan. Ngunit agad na nagsimulang maglaslas ang mga tao. Pag-usapan natin ang mga baklad ng relihiyon. Sigaw niya, sayang. Ngunit tinanggihan ng mga tao ang teoryang ito at galit na nagtanong, ano ang silbi niya o ng sino man sa gayong mga salita. Hindi sila mga mandaragit, hindi mga leon, tigre, o hyena, kundi mga Kristiyano. Kung gayon hindi mo ipinagpaliban ang parusang kamatayan dahil natatakot ka sa kamatayan, sabi ng anghel. Of course not, sagot niya. Ngunit ipinagtanggol niya na siya ay hanggal, ignorante, at malupit. Lumapit si Hercules na nakabalat kayo bilang isang sarhento na may dalang tambol at 5.5 sundalo. Sa likod nila, nakatayo ang 2 tulisan, handang makipaglaban. Kamatayan o tagumpay, sigaw ni Hercules. Ay, kuya, 13 pence a day? Sigurado. Sigaw niya. Tapos sumigaw na naman siya. Sino ang mag-iisip ng hindi inaasahan? Hindi tayo. Hindi natin dapat naisip yun. Tumigil ka. Ho! Hu! Ang daming umuungal sa paghamak. Mga gala, mag-ingat, sabi ng pinuno, gamit ang kanyang mga tauhan upang itaboy sila. Iyan ang takot sa kamatayan. Ngunit si John Bull ay isang taong may determinasyon. Hindi niya kinukutya ang sarili niyang mga paniniwala kahit hindi ang sarili niya. Gayunpaman, determinado si Hercules.
Nagsagawa siya ng isang malaking salusalo, nag-imbite ng mga pari, ilang hukom, 2 pari, ilang asawa ng mga pari, at mga kilalang tao sa fashion, agham, at panitikan. Ang isang pinuno ay palaging nakakaaliw sa mga kilalang panauhin, lalo na kung siya ay naghahatid ng isang magandang salusalo. Kaya naman kusa silang pumunta. Natapos ang party. At pagkatapos na tanggalin ng mga Ginoo ang kanilang mga damit, sila ay bumangon upang anyayahan ang mga panauhin na ipagdiwang ang kalusugan ng mga Ginoong naruroon, na matutuwa. Ang karangalang ito, isang taong nag-alay ng sarili sa kanyang bansa, umaasa siyang walang makakaalala sa kanya. Na nagtrabaho sa mahirap na mga kalagayan, nagpasalamat sa lahat, at nag-alay ng sarili sa pangangasiwa ng hustisya. Nasa kanyang paningin ang lalaki. Lumingon ang mga mata ng buong pulutong sa larangang itinuro ni Hercules. Doon, sa tabi ng magandang batang kondesa, ay nakatayo ang isang maikli, matipunong lalaki na may patag na buhok, mabagsik na mukha, at mga mata na hindi pa niya nakita. "Oh," sabi niya, "isang hanggal na maharlika. Nakikiusap ako sa iyo," idinagdag ng sikat na banal na lalaki, bigyan ng kalusugan ang payaso. Biglang bumungad ang isang nakakatakot na eksena. Napasigaw at nawala ng malay ang batang kondesa. Baka sa mukha ng lahat ang takot at pagkasuklam. Galit at puot ang bumungad sa bawat isa sa kanila. Mapatla ang mukha ng babae, mahigpit ang tingin ng maharlika. Kumunat ang noo ng hukom, at nagninggis ang maamong mga mata ng obispo. Nagkunwaring nagulat si Hercules at nagprotesta na hindi niya alam ang nangyayari. Magalang niyang ipinagdasal na tama at wasto ang pakikitungo sa gayong kagalang-galang na panauhin. "Anong klaseng pag-uugali ito?" sagot ni Hercules. Hindi, sabi ng hari. "Patatawarin kita, kamahalan. Ngunit tingnan mo ang lalaking ito." Itinuro niya si Jack Ketch, na ibinalik ang papuri sa mahinang boses. "Ngayon na," sagot ng hepe, "hindi ba siya ay isang lalaki at isang kapatid? Hindi ba kayo gumawa ng batas na ang sheriff ay dapat magtrabaho kapag ang Verdugo ay wala doon? Jack Ketch deserves respect." "Sa tingin ko ay hindi," sabi ng duke. "Tutol ako sa kanyang antas ng pamumuhay, dahil alam mo sa pamamagitan ng banal na karunungan na ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Ngunit hayaan siyang kumain kasama ang isang karaniwang Verdugo." "Isang karaniwang Verdugo," sabi ni Hercules. "Pero ano, may karapatan ba itong deputy na hiyain ang kanyang superior? Lahat kayong sumusuporta kay Jack Ketch ay mga kasama niya. Hinawakan siya ng pinakamagandang babae sa inyo at inabot ang isa pang hayop." Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng babae. Sinabi ni Hercules, "Hindi ba masama kung pinilit mo ang iyong hari na lumahok sa gawain ng taong ito, pinilit siyang magtrabaho sa ilalim ng iyong pirma, at itinalaga siya bilang kapatas ng bahay katayan?" Hindi siya nakasagot. "Go," sabi ni Hercules kay Jack Ketch. "Pagod na sa amin ang iyong mga katulong. Ngayon, aking mabuting tao, ano sa palagay mo? Pakakawalan mo ba ako sa magandang palasyong ito, Christian Herculin?" Naunawaan na niya ngayon ang kapangyarihan ng argumento ni Hercules, at hindi nagtagal, nagpasa ang Parliament ng batas na nagpaparangal kay Jack Ketch para sa kanyang serbisyo sa hinaharap at nag-utos ng kumpletong pagpapawalang bisa sa mga pagbabawal na ito. Masayang iniharap ng punong ministro ang mga batas na ito kay Hercules, at ipinakita ng komisyon ang mga ito bilang pagpupugay sa kanyang tagumpay sa pagligal sa pagpatay sa paglaban sa Jack Ketch.